Wala po kaming linalabag. Mandato namin, karapatan namin, prerogative namin, power ng committee to subpoena yung mga dokumento na mga relevant para dun sa pag-prove ng mga impeachable offenses. Sa Bank Secrecy Deposit Law, ang cases of impeachment ay hindi covered. At yung pagre-report din ng mga suspicious and questionable and suspicious and covered transactions, hindi rin po yan covered. Hindi po mismo yung mga bangko ang pinasabina. Hindi rin po mismo yung bank accounts ang pinasabina. Ang pinasabina po ng komite ay yung mga records or reports of covered and suspicious transactions. And yun nga po ang ginawa ng AMLAC through its executive director. Saka, ang isa ko pong obserbasyon dito, unang-una ay para bang, alam nyo na, ina-admit na nila yung existence ng mga transactions na yan. Ang kine-question na lang ni Attorney Carpio ay yung sa walat sa publiko, the disclosure during the committee hearing. Pero walang sinasabi na walang mga ganong mga banking transactions o mga suspicious and covered transactions. It's admitting, it's an admission of the existence of these transactions. Di ho ba? I have to emphasize that ginagawa lang naman namin yung aming tungkulin sa Committee on Justice. Ang binigay sa amin na kapangyarihan ay mismo galing sa ating konstitusyon na mag-conduct ng hearing at mismo sa rules ng House ay meron tayong power to compel production of documents and witnesses. Pagka sinabi natin na talagang may question of impeachment, siyempre, ang pinag-uusapan doon ay accountability. And since we're talking about constitutional accountability, those powers should be respected by everybody. As far as I am concerned, wala kaming ginawang paglalabag sa anumang batas. Unang-una, klaro naman na yung inilabas ay yung sinabmit ng AMLA ay mga covered and suspicious transactions. Wala naman inilabas na any specific accounts. So,